pa. Number one, blame. Blame. Can we say blame? Yung sisihan ng sisihan. Sabi ko naman sa'yo, wag muna tayong magpakasal. Sinabi ko sa'yo, wag ganun ang desisyon mo. Walang katapusan na pagsisisi. One of the many blessings that I've received from my wife during that time, kasi po alam nyo, nalaman po ng aking misis that I was having an affair, ni-reveal ng Diyos sa aking misis dahil magaling ako magsinungaling. And so alam nyo, ang ginamit ng Diyos para malaman ng misis ko sa dalawang occasions na yon in 2007 and 2010 na ako ay may ginagawang himala sa pamamagitan ng, correct nyo ako kung tama o mali damgo. Tama ba? Dream? Tama. Okay. Dito ko rin yata natutunan yon. So my wife, God allowed my wife, or was speaking to my wife, revealing to my wife yung aking pong ginagawang kasalanan sa pamamagitan ng damgo or damgo. Anong pronunciation? I thought for the longest time that my wife will never know about this secret. Ang mahulog sa ganitong kasalanan ay isang malaking kasinungalingan na ito ay parang kumunoy. Do you know kumunoy? Quicksand. It all started sa counseling. It all started sa pagiging kuya-kuya or malapit sa aming mag-asawa at kaya't madalas akong tinatanong, minsan nagme-message, minsan pinapaalam ko kay Mrs., minsan hindi, and one thing led to the other. But it started off well. I knew for the longest time that I wasn't supposed to counsel the opposite sex na kaming dalawa lang. Pero dahil sa yabang ko, sabi ko, minsan lang ito. Anyway, walang problema. Wala namang kaming ginagawang masama. Hanggang unti-unti nang lumala ang sitwasyon until we had a relationship. Yung una kong case, medyo aggressive yon. It's because talagang gumawa siya ng paraan, gumagawa ng paraan para maghiwalay kami mag-asawa by putting some of her jewelry sa bag ko at marami pang iba. Na naginip ang wife ko 3 o'clock in the morning or about 3 o'clock in the morning, and then ginising ako ng aking misis at ang sabi niya, dahil kilala niya yung babae, bumebeso-beso sa kanya, Ate Elmer, Ate Elmer. So wala siyang iniisip na masama. Ako naman, palagi kong sinasabi, nothing, no sin can ever happen. I'm not gonna allow it. Hindi ko papayagan. Alam ko ang tama o mali. I'm in control. So nung nanaginip ang misis ko, thank you, Pastor. Nanaginip ang misis ko, sabi niya, ano nangyayari sa inyo? Obviously, hindi ako umamin dahil sa takot ko. At hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ng misis ko. Tatagain niya ba ako? Maglalayas? Madedepress? I don't know. Second case, same thing. Dream. And I realized, walang sikretong hindi nabubun. Sa mahabang panahon ng relasyon na yon na tumagal ng mahigit isang taon, buwan pa lang, ang hirap kasi kinakain ka ng konsensya mo, may conviction ka na alam mo mali ang ginagawa mo, pero ang hirap, totoo lang. May death threat, may blackmail, at marami pang iba. That's why I thought, sige lang, let's keep it a secret. Pero ang Diyos na ang kumilos. But I thank the Lord. I really thank the Lord with all my heart
Kasi alam ng Diyos, hindi ko kayang ilabas ang sarili ko sa gusot na ginawa ko. And so God, my God, your God, He stepped in, made a way. Salamat sa Panginoon dahil talking about number one, blame. Siguro for a month, nager yung asawa ko, nager. But I totally understand. But after that, she never blamed me up to now at sinasabing pagka minsan wala kaming sasaingin, may mga problema kami up to now, pero hindi na babae. Hallelujah. But she never bring back. Ikaw kasi, kung hindi, walang ganun. Salamat sa Panginoon. Stop blaming one another because of the situation you are in right now. Stop. Hindi makakatulong. Maliit na pagsisisi, maliit na paninisi, maliit na blame, malaking blame, pareho. But simply surrender it to the Lord and say, Lord, things happen because you allow it for this situation. Second na atake sa marriage, selfishness. I was selfish. Kasi alam nyo, mga husband, ang mga misis natin, nung araw, mahilig po ako mag-fishing. Simpleng fishing. Meron akong fishing rod. Then I realized, kapag ka nilagay mo yung linya mo, tinapon mo sa dagat, what? Ito. Ganyan mo konti. Pero pagka kumagat na yung isda, sa dulo ng fishing rod, alam mo may isda na sa ilalim dahil gumagano na yon. Re-reel mo na. Na-realize ko, ang mga misis, meron din yung parang antena na mataas sa ulo nila, na parang radar. Pag nakaramdam sila, lalo sa opposite sex, para rin yung sa isda ko yan. Hindi ako nakinig sa misis ko. Yung una kong case, sinasabi niya, bakit palaging sumasama yan sa mission trip? Sabi ko, kasi doktor man siya. Gusto niya eh. Yung pangalawa naman, itong hindi nakakatunga. Pero ang style naman, yung pangalawa, nagbibigay ng sudan. May nagbibigay ba ng sudan sa'yo? Wala! Thank you, Lord. Kinurot ka ng misis mo, umaming ka na raw. Oh, ulam. Bigay ng ulam kasi may negosyo yung catering services. May magluto yun. So initially, we accepted the food that she was giving. Ate Emmer, ulam. Pastors, ulam. Kasi Kyle and Grace, pwede ko silang mahirap. Ipapasyal ko sila. Maganda eh. If there's somebody who to blame, ako yun. I take the... All I'm saying is, ang kaaway, natatawa tayo, pero kung minsan, pag hindi tayo magbabantay, sabi nung son-in-law ng aming senior pastor, Peter Tanchi, said, Edric said, kasi minsan nag-meet kami, sabi niya, bro, you have to keep your guards up. Palagi mong babantayan ang sarili mo. Sa anong paraan? Pag umalis ako ng bahay, nung papunta ako rito, ang flight ko, 5 o'clock in the morning, so I had to leave Pasig around 2:30, nag-grab ako. So pagdating ko sa Terminal 1, nag-picture ako. Maring tulog pa ang misis, sabi ko, Terminal 2. Mamaya naman, naka-check-in ako, nandun ako sa Mabuhay Lounge. Picture, Mabuhay Lounge. Not because I'm doing something foolish, but because I wanted to show my wife now na kasama ko siya sa bawat journey ko sa buhay. Nung araw, parte yun ng aming counseling process. Counseling process is that I have to gain the trust ng wife ko, na zero man ang trust ng wife ko sa akin. So I have to gain her trust again by sending pictures kung nasaan ako. Nag-meeting ako sa Makati, BG, gusto kung saan, magpipicture kami nung kausap ko, andito na ako sa meeting ko. Pero naging common practice na sa akin yon ngayon at masaya ako because iba na ang aking tingin doon. Ang tingin ko ron, whenever I am, wherever I am, pag nag-take ako ng picture, nandun ako sa tinutulugan kong Marjun Apartel.
Nagpipicture ako man, dito ako nagdi-devotion. Saan ko sa Bible? Saya ang Bible. Not because di pa rin siya nagtitiwala, but because kasama ko siya dito. Gabi, nag-dinner kami, pinicturean ko yung alimasag. Kasag. Oh, nagalit. And then, sabi niya, bakit ikaw lang kumakain? Eh, mamaya, lechon. Lalo na, mahingit yun. Hindi. Sabi ni Pastor Ed, lechon. Wala man lechon. Tinapa, meron. Secrets. Number 3, tingnan nyo. May sikreto ba kayo? Walang lihim na hindi nabubuntis. Ay, hindi. Wala akong anak sa labas, sa totoo lang. Maniwala kayo o hindi. Basta, walang sikreto. Maaring taon ang lilipas bago malaman, but even then, there is somebody, that is God, knows exactly what you are doing. Secrets. Wala man kayong babae, wala man kayong lalaki, pero tanong na basic ngayon, and is part of the accountability questions that we discuss. Ano yon? Kumusta ang private moment mo with yourself? Hindi nga. Usapang matino. Hindi usapang adult. Research tells us na ang taas ng addiction sa pornography ngayon, teenager and even adults and even senior citizens. Ay, hindi sa Pilipinas yon, hindi yun sa Bohol. Naniniwala ko, walang ganun sa Bohol. Walang ganun sa Bohol. Amen? Sabi ko sa inyo, pag binild up ko kayo, yung sagot nyo, Amen! With conviction. Dangerous. Ito lang. Lalo kung mag-isa ka lang. Cellphone o Bible? Sabi niya, di bale, yung Bible ko nasa cellphone. Pwede na to. Tama. Hindi ko sinasabing expert. I'm just being honest to all. Babae, lalaki, kabataan, may asawa, may edad na, tukso ito. Hindi lang yung mga hubad, let's be frank. Games at marami pang iba. Sugal. Marami. Kaya kung hindi tayo mag-aampo sa Ginoo, nasasabihin natin, Lord, tulungan mo ako today that I'm able to truly use up the 24 hours na binigay mo sa akin, gamitin ko lamang ito ng matino, tama, ng may kabanalan. Otherwise, hindi natin kayang tuloy. Kaya nga, basic na tatanong ko sa inyo, kumusta family devotion? Paikliin natin, liitan natin. Kumusta po ang inyong individual prayer life, individual Bible reading life, yung individual evangelism life ninyo, yung individual fellowship ninyo. You see, there are 4 elements sa ating spiritual growth. And I believe, number 1, hindi ito original sa akin, narinig ko ito sa isang gawain, and this was shared to us by Pastor Joey Bonifacio, yung father-in-law ni Rica Peralez. He's a good pastor, retired pastor ng Victory. And when he shared this, nakakatuwa. Sabi niya, 4 na bagay lang ang focus ko. Prayer. And so, nag-usap kami, sabi ko, kung daw CCF ako, Victory siya. Sabi ko, Pastor, pwede ba once in a while mag-meet tayo? Just want to, hindi ko ginagamit yung word na mentoring. Sabi ko, pwede ba tayo mag-usap? Sharing lang ba over a cup of coffee? Kayo po ba meron kayong ganun? Hindi naman kailangan ang setup parang Maynila Mamaya meron kayong friend dito, bro, pwede ba meet naman tayo? O hindi kape, kung ano man ang meron, pwede ba? Mag-meet tayo, istorya tayo. Huwag tungkol sa politika, huwag. Huwag tungkol sa mga doktrina, huwag. Kung dumalaga yun, bakit hindi mag-usap tungkol sa mga simpleng bagay ng pagiging tatay, sa pagiging ama, sa pagiging mister, sa mga simpleng bagay? Find somebody, listen to this, find somebody that you truly trust na anytime na kailangan mo ng kaistoryahan, ano ba sa ano yan, yung kakakwentuhan,
Bro, pwede ba tayong mag-meet over a coffee or 3-in-1 or soft drinks or lugaw or anything na mag-meet kayo? Minsan, feeling natin, meet pa ng ganyan. Pang mayaman lang yun. If there's one thing na natutunan ko po after sa mga nangyari sa akin, accountability partner. Meron akong accountability partner when it comes to health. May mentor ako pagdating sa magpa-mountain biking, walking, jogging, exercise ko level, may mentor dyan ako. Pag patungkol sa sa leadership ko, meron akong iba. Pagdating sa marriage, may iba na rin ako. Marami. Isa pupunta pa akong Baguio City to meet Pastor or Dr. Arnold Santoña of Light of the World. Spend time with him. Pray kami, sharing kami, kwentuhan kami. And after that, I really feel. Of course, nandiyan ang Panginoon. Huwag na natin pagtalunan yun. Automatic yun. Given yun. But the Lord also what? So, prayer, when you grow, kumusta ang prayer life? Accountability question. Kumusta ang Bible reading life? Are you growing in your knowledge and understanding and application of the Word of God? Third, proclamation, sharing of the Word of God. Nag-evangelize ba tayo? Sinasharean mo ba yung biyanan mo na hindi pa mananampalataya? O sabi mo, bahala na sa impyerno, matigas ang ulo niya eh. No. We are called to pray, to study the Word of God, meditate, and at the same time what? Share the good news. Kaya nandito ang Everyone for Christ. Ang dami naming gospel tracts na binibigay namin sa churches na gustong gamitin. Libre. Basta may Bisayang manok lang pagpunta ko. Hindi, wala kasi sa Maynila. Pang-apat, prayer. How's your prayer life? How's your meditation life? How's your proclamation life? Yung pag-share sa kaibigan, sa kumare, katrabaho, sa boss mo, co-teacher mo, kahit sa kanino. Do we share about Jesus? Alam ba nila na kayo'y Kristiyano? Alam ba? O kayo ay kasama sa mga secret agent na Kristiyano? May dalawang Kristiyano, pareho silang secret Christians sa isang trabaho. Nagkagulatan sila. Sabi, hoy, Christian ka pala. Kailan pa? Wag, ganun. Panghuli, fellowship. Prayer, meditation, proclamation, and fellowshipping. Nung narinig namin ni Pastor Edwin, natutukan ba? Basta tayo when it comes to fellowshipping with fellow believers. Sana open tayo makifellowship. Sabi nga kay Pastor Edwin, kahit pala hindi sa grupo ninyo, nakikifellowship kayo, ay salamat naman. You know what? We're looking for partners. Mga Kristiyanong simbahan na ang passion na evangelism and family, magpartner tayo. Ang pangkaraniwang tanong, magkano po ibabayad namin sa inyo? Diretong sagot na seryoso, wala po. We take care of our plane ticket kung kailangan, kung ano mang gastos namin, tulugan namin, pero kung gusto nyo kami patulugin sa bahay nyo, welcome. But we don't ask any fees or professional fees, whatever, wala. Not because mayaman kami, but because I believe God provides. My desire, marami po kami nagtuturo nito, ako lang po yung head sa pagdating sa seminar. Si Mrs. naman sa mga gospel tracts. Kaya mangyayari, I hope you don't mind, Pastor Edwin, sa'yo namin ibibigay ang tracts. Pag kailangan nila, ilista mo lang sa kanya para hindi magulo. Sa kanya na. Pag pinabayaran niya sa inyo, ay pananagutan niya kay Lord yun. Pastor Lucio Banak, tayo ka Pastor Lucio, sa Dibyao, doon din namin ibabagsak ang mga tracts. Doon kayo humingi sa kanila. Pareho namin silang partner, si Pastor Lucio matagal na, sa Bible box siya. Si Pastor Edwin, nag-meet kami recently, but I believe that he has committed to this cause. Volunteer work pareho. Walang ano man pa. Secrets, anger. Another one, kumusta po tayo pagdating sa temper? Madali ba tayo magalit? After lunch, may isa pa. Panglima, prayerlessness. Prayerlessness. Okay? Learn your roles. Human naman.
Sa mga misis naman, learn to embrace your purpose. And later, tatawagin ko si Pastor Lucio to share his testimony. Basahin nga natin. Pwede ba? Tayo tayong lahat. Tayo po, tayo po. Galaw-galaw. 1, 2, 3, go. Embrace your purpose. Be a helpmate. Genesis 2:18. Go. Next. Basa. Okay, pwede na po maupo. Sa lahat ng tumayo, may dagdag na ulam. The wife encourages and supports her husband. Tanong sa lahat ng misis na tumaas ng kamay kanina. Do you encourage your husband? Dalawa lang naman yan eh. Either you encourage or discourage. One of the ways na ini-encourage ako ng misis ko, nanyo to ha, kahit na nakapag-aral ako, sa totoo lang, up to now, mali-mali kong minsan ng grammar ko. Sa totoo po, yan. Minsan mali-mali rin yung aking spelling. Wala akong palusot, hindi ako magpapalusot. Just so happen na medyo mahina ako doon. One of the best ways na ini-improve, na in-encourage ako ng aking misis, yung kinu-correct niya ako. Dati pag kinu-correct niya ako, yung tipong nag-preach ako, nagwali ako, tapos pagbaba namin sa upuan pa lang, nag-o-offering pa lang, sabi niya, mali ang grammar. Sabi ko, uwi muna tayo sa bahay at kumain. Oh, may mga ganun eh. Nung araw, yung tipong talagang pinodo kong pag-preach. Pag upo ko sa upuan, nag-o-offering pa lang. Yung ano mo, yung grammar kanina, mali yun. Pag has o have or ganito. Sabi ko, Lord, umuwi muna tayo, magkaon muna tayo sa bahay, tsaka mo ko pangaralan. Nagbago yun, na-born again yung misis ko. So, ang ginagawa na, yung mga anak ko, ganun din. F, V, mga ganun. Dati naha-high blood ako ron. How dare you correct me? Mga ganun yun. I am the provider of the family. Mga ganun ako. But I realize, hindi ko pala kalaban ang misis. Hindi mo kalaban yung misis mo. Kakampi mo yan. Minsan teacher mo rin. One of the best ways na ini-encourage ako ng misis ko ay yung hindi niya hinahayaang mali yung aking mga salita. Mali ang spelling. Kasi may PowerPoint eh. Ito, nako, baka ilang revision ito. Minsan feeling ko, galing ko na yun. Sabi ko, ma, check mo. Pero habang chinecheck niya, nagkaampo ako. Tama po. So sabi niya, pa, ito yung ganito. Hindi na ako nagagalit ngayon. Kayo ba, pag kinokorek kayo ng misis nyo, nagagalit kayo? And vice versa. Dapat pag kinokorek din kayo ng mister nyo, huwag kayong papalag. I'm sure he meant well, she meant well. Dahil mahal ka niya. Minsan ang problema, tama yung motivation, pero yung tone of voice. Ulitin ko para mas maganda. Yung tone of voice. Diba, no? Ako rin, guilty rin ako rin eh. Oh. Eh, pag kung salita, ano ka ba? Ang tagal na kitang tinuturuan. Yung grammar mo, mali pa rin. Ay, hindi makikinig. Ako, teknik ko, ganito. Natutunan ko sa tatay ko. Ito na, naalala ko na. Nung oras. Nung after ko mag-high school, nag-aaral ako sa Bible school for 1 year and I was able to finish my Bible school degree for 1 year lang. Tapos lumabas ako, nag-aaral ako sa University of the East, Recto. Okay? Ang yabang ko pa eh, dentistry. Nakaputi ako, ang ganda ng katawan ko. Hindi pa ako sa mapunta, daming kwento. So anyway, after 1 semester, akala ko makikip ko yung secret na hindi ako pumapasok sa school.
papasok. Sa recto kasi, pagbaba ko ng jeep, yung UE recto nandun sa dulo, ito yung recto nandun sa dulo. Pag naglakad akong ganyan, bilyaran, may sinihan, may bilyaran, may kapihan, may tambayan, bago ako makarating sa promised land, paglipas ng isang semester, alam ko na bagsak lahat. Sabi ko, salamat, di malalaman ni tatay. Tapos minsan isang araw, break na yon, semestral break na. Umuwi yung tatay ko galing office. Ang tatay ko nagpapastor ng church, but he was also working sa office 8 to 5. At the same time, there was a time nag-aaral pa. So pagod. Umuwi yung father ko, namumula siya. Parang tambis. Sabi ko, high blood itong tatay ko. Naisip-isip ko lang. The following day, hindi ako kinakausap. Mas mapula na yung tambis. Hinug naman. Third day, pulang-pula. Totoo ito talaga. Naalala ko siya. Sabi niya, anak, out of the blue, sabi niya, anak, punta tayo ng Binondo. Valenzuela kami. Wala kaming kotse nun, jeep lang. Punta tayong Binondo. Ano pong gagawin? Iti-treat kita. Sabi niya, at tapos naman ang semester. Sabi ko, kaya, di kumain kami sa Binondo. Mahilig yung patatim at pansit canton. After that, pumunta kami kay Jose Rizal. Magkalapit lang po yun eh. Siguro, pag nag-jeep ka, mga 15 minutes. Pagdating kay Jose Rizal, makikita mo yung malaking flag ng Pilipinas at si Jose Rizal at dalawang sundalo. Sa harapan nun, may mga upuan, bench na simento. Umupo kami ron. Pag-upo, sabi niya, anak, anong nangyari? Wala pang probinsyano nun eh. Pero sikat na yung kantang yon. Anong nangyari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo ay iisda. So tinanong niya ako, mamaya nilabas niya na yung last card. Pagbigay, siyam na subjects eh. Nakita ko nakabilog lahat na pula. 5. The point of the story is that kinakain muna ako ng tatay ko sa kanya bago ko pinangaralan. So yung time na yon, ang witness ko, si Jose Rizal. College ako. The point is, whenever we discipline, whenever meron tayong gustong i-correct sa asawa natin, sa misis na mister natin, anong sikreto? Kakainin muna. Totoo! Subukan mo, umuwi yung husband mo, galing sa ministry, sa trabaho, o anuman. Pag-upo, pagdating, sabi mo, alam mo, Papa, kanina pa kita hinihintay, itong mga ganito, ito mali ka dito, mag-aaway ka. Pero pagdating, sabi mo, buka. Naka-ready na. Pag busog na, relax ka. Gusto mo ng soft drinks? Kape, masahe. Gusto mo rin? Bigay mo. Tsaka mo ibigay yung correct. Pagdating sa mga bata, listen to this before I forget this. Sa mga anak, pwede rin. Sinasabi, discipline without relationship leads to rebellion. That's why children are rebelling at their parents, even if the parents are good, well-motivated. Pero dahil wala silang relasyon, maliban sa pagiging ako ang tatay mo, ako ang nanay mo, hindi effective ang ito. But try to what? Change your build relationship. Alam nyo, maniwala kayo sa hindi, kahit sa misis, dapat patuloy nating inaalagaan, ninurture, dinugrow ang ating relationship sa ating misis at sa ating mister. Isipan. Ano yun? Mag-asawa na kami. Alam nyo, hindi automatic. Na minsan nakakarinig ka ng mga salitang, naku, kung hindi naman dahil sa aming mga anak, matagal na kaming naghiwalay. Minsan malalaman mo, hindi okay yung pagsasama nung sila'y nagkaedad. It's because the wife would say, and probably she is already 70 years old by this time, sabi nung nanay, totoo to, nangyari to. Sabi nung isang nanay, dahil sa ikaw ay makulit na, matanda ka na,
And obviously, hindi okay ang kanilang marriage. Sabi ng Mrs., doon na lang ako titira sa panganay mong anak. Dito ka na sa panganay. Sabi naman ng mister, nauna ka lang. Ako naman, doon ako sa nanay ko. Doon naman ako sa isang anak. The worst thing that can happen is, sa pagtanda ninyong mag-asawa, imbis na you have gone closer with one, sa paglipas ng panahon, close, na nagsasama na lang dahil anong sasabihin ni pastor, anong sasabihin ng ating mga kaibigan, anong sasabihin ng kapitbahay. But my desire sa inyo, sa dulo ng lahat, sino magkasama? Alam natin to. Ikaw na misis, kahit 10 ang anak mo, aalis lahat yan. Maliban na lang mali ang pagpapalaki mo. Kasi 4 na yung anak, apo mo sa kanya, doon pa rin nakatira sa'yo. Nay, pengin ng diaper. Ng apo mo. Ay, naku. Alam nyo yun, bago pa magkasawa yung aming panganay na anak, bata pa sila, sinasabi namin sa kanila ni Mrs., pag nag-asawa kayo, you leave my house. Not because I don't love you, but because sa isang bahay, sa isang kingdom, isa lang ang hari at reyna. Ako ang hari at ang nanay mo ang reyna. And I encourage you, pag nag-asawa ka na anak, kahit maliit lang na apartment, bumukod ka. Pag may problema, isolve mo. Pero pag dumating ang time na hindi mo masolve, tsaka ka lumapit sa akin. Pero wag na wag mong gagawin tuwing may problema kayo. Tay, Nay, do you encourage your husband? Do you encourage your wife? Do you support your husband? Minsan may mga bagay na gustong gawin yung husband, pero hindi ka totally agree. Sometimes you just have to trust the Lord. Nagabayan ng Panginoon ang mister mo. But still, you support. Hindi ka naman parang court of appeals na kailangan kang i-convince ng mister mo bago mo ibigay ang support. Sometimes you really can't understand why. But because you're a wife, you support. At pag nagkamali, wag mo namang sabihin, sinabi ko na sa'yo na wag mong gawin niya, matigas ang ulo mo Next. Practice being a home manager. Let home, ano sabi? Be a place your husband wants to come home to. Ibig sabihin, ang mga nanay, it's your responsibility. But sa panahon ngayon, expected na rin mag-participate ang husband. Pero most importantly, wives, make sure na ang bahay ay in order. Paano, pastor, kung working ako, working din si mister? Alam nyo, kung may gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming pangungutang. Ay, hindi. Minsan, ayaw umuwi ni mister. Kasi pag uwi sa bahay, parang siyang nasa jungle. Mapalad si misis ko kasi ako talagang mahilig akong tumilo sa bahay. But if there's one thing na ginawa ko na aming mag-asawa nung maliit pa yung aming anak, tinuruan namin ang aming panganay na anak na magplansya, mamalengke, magluto, maglinis sa bahay, hugas ng pinggan, maglinis ng isda, etc. It's because one day I know that he will have his own plan at nangyayari na nga. Kanina ka-text ko si Ate Emer. Ano sabi? Pa, kausap ko yung anak mo. O sabi ko, kakauwi lang niya, galing sa office Ang work niya kasi from 10 in the evening up to 6 in the morning. Sabi na, yung anak mo, nagluluto. Hallelujah. Really, I'm happy. Sinong nasa bahay yung parang tamad. Pero theoretically, alam niya. But now that he has his own family, lumalabas ang mga training. Anong role ng husband and wife sa bagay na ito? Tanong. Tingnan niyo po Tanong ko sa inyo. Hindi man perfect, dahil sasagot kayo, hindi naman ako perfect, but at least, kumusta kayo mga magulang, mga nanay at tatay? Do you consider yourself sa totality ng inyong role bilang husband and wife and parent? Can you consider yourself
as a good role model? Pwede nyo bang makonsider ang inyong mga sarili with all humility and honesty that you are a good role model? Ano ang imo-model? Sa pag-handle ng pera, husband sa pagmamahal sa kanilang nanay, and wife sa